Ang puso ni Judy. Ano? Bukas na? Bakit ngayon mo na sinabi yun? O sige. Meron akong oras pero... Oo, sige. Oo. Salamat. Siguradong iniimbitahan ka na niya agad na lumabas. Kaya lang masyado pang maaga. Kakikilala niyo palang dalawa, hindi ba? Baka nabibigla ka lang yan, Julia. Hindi naman siya yun. Si Tito Jervis ko yun. Gusto niya pumunta dito bukas. Yung tito mo? Oo, si Tito Jervis ko yun. Paiba-iba talaga ng takbo ng utak niya. Gusto niya makita si Judy. Si Mr. Pendleton? Oo, sana wala kang gagawin bukas ng hapon. Mukhang gusto kang makita ng tito ko, Judy. Ang sabi niya, gusto daw niya marinig ang kwento mo. Ano ang kwento ko? Hindi. Hindi ko pa rin sinasabi kay Mr. Pendleton ang totoo tungkol sa akin. Anong gagawin ko? Ano nangyayari sa'yo? Parang meron kang mabigat na problema. Wala! Judy! Judy! Hindi! Ano naman kaya ang ikikwento ko? Gusto daw niya marinig ang kwento mo. Hindi ako magkikwento! Ang bahay niyo kasing laki ng isang mansyon, hindi ba? Narinig ko yung kay Sally. Siguradong masaya ang lugar na yon. Dahil doon ka lumaki at nagkaisip, hindi ba? Kasinungalingan lahat yan! Mukhang gusto ko makita ni Tito. Pasensya na kayo! Hindi naman talaga ako isang mayaman eh! Isa akong sinungaling! Niloloko ko silang lahat! Dear Mr. Smith, ano na po ang iniisip niyo tungkol sa akin? Judy, ayos ka lang ba? Oo. Ayos lang ako. Tungkol nga pala dun sa aralin natin ngayon. Paano natin magagawa ito, Sinusubukan kong maging masaya pag malungkot ako. Nakangiti palagi pag may problema. Teka, sa palagay ko, magagamit natin ang Pascal's Principle. Tama. Tama ang sinabi mo, Sally. Pwede na yun. Niloloko ko sila at pati na rin ang sarili ko. Kumusta? Gusto niyo maglaro ng baraha? Julia? Oo ba? Ang taong gusto ni Jimmy at Mr. Pendleton ay parang isa mapagkunwaring si Judy Abbott. Ang may bibigay ko lang sa kanila ay mga ngiti para sa kanilang kabutihan. 1, 2, 3. Kaya nga wala akong nagiging totoong kaibigan dahil sa pagkatao ko. Pati na nga rin kay Sally. Natalo ko kayong dalawa. Nanalo ka na naman? Mr. Smith, ano po ang gagawin ko? Sabihin niyo po sa akin. Pagdating ng tito mo, sasabihin mo ba sa kanya tungkol sa kapatid ko? Oo naman. Marami kasi akong bagay na itatanong sa kanya. Judy, mamaya pa ilalagay dyan ang mga sulat. Tama ka. Anong problema? Bakit parang malalim ang iniisip mo? Ayos lang ako. Laging maayos si Judy Abbott. Tulad ng magandang itsura ng langit sa labas. Maganda yan kanina nung pagising ko. Paano? Magiging abala tayo ngayon dahil dun sa tito ko. Kailangan meron akong magawang paraan. Judy, halika na! Mahuhuli na tayo! Ayoko siyang makita, hindi naman kailangan yun. Pero gusto ko rin siya makita.
bagay na yan. Oo, mahirap talaga. Dormitoryo ito ng babae. At ang magkaroon ng lalaking bisita ay hindi talaga pinapayagan ng ating eskwelahan. Sino nga pala yung darating? Si Jervis Pendleton. Siya po yung tito ko. Nakita niyo siya dito, hindi po ba? Ah, talaga, Julia. Si Mr. Jarvis Pendleton, pupunta na naman siya dito sa dormitoryo natin. Meron po ba tayong ibang patakaran? Wala na. Ipapahiram ko sa inyo yung libro. Sundin niyo ang patakaran. Meron pa kasi akong gagawin. Darating dito si Mr. Pendleton. Ano bang gagawin ko? Diyan na kayo. Diyan na kayo. Pakiramdam ko parang hindi umuulan. Alam nyo, walang alikabok na lalabas kapag umuulan. Ha? Ganun naman pala eh. Umbusan na natin ngayon ang ating gagawin. Una sa lahat, kailangan mo ng papeles na nagpapatunay na dito mo si Mr. Pendleton doon sa opisina. Pangalawa, kailangan ipasa mo yung papel sa administrator ng eskwelahan. Pagkatapos, sa harap ng notaryo, ikaw, Julia, ay manunumpa na si Mr. Pendleton ay tito mo. Tulad nito. Ako, si Julia Pendleton, ay nanunumpa sa Diyos na si Jervis Pendleton ay talagang tito ko. Judy, palagi ka nalang masaya. Naiingit ako sa'yo. Pero ang panahon na ito ang nagpapalungkot sa akin. Meron tayong darating na bisita ngayon. Hindi na ako makapaghintay. Ano, tayo na! Judy, pagkakataon mo nang tumakas. Kung hindi, lulukuhin mo na naman ulit si Mr. Pendleton. Nandiyan na siya! Oh, nakakagulat. Sinalubong ako ng 3 naggagandaang dilag. Nandito ako. Ikaw si Sally, hindi ba? Oo. Ako nga pala ang makulit na tito ni Julia, Jervis Pendleton. Kamusta ka? Mabuti. Natutuwa ako makilala ka. Ako si Sally McBride. Judy, salamat nga pala sa'yo. Walang anuman. Mukha yatang atleta ka ngayong araw na to, ah. Tito Jervis, yan bang tamang damit para isuot mo sa pagdalaw mo sa akin? Nahihiya tuloy ako. Ganun ba? Sinuot ko to dahil komportable ako. Hindi ba? Tito Jervis, wala ka bang bagay na sasabihin sa akin? Pasensya ka na. Kamusta ka na nga pala, Julia? O, paano? Sumakay na tayong lahat sa kotse. Ayoko. Pumunta muna tayo sa notaryo. Hindi. Ang gusto ko, mag-picnic muna tayong lahat ngayon. Picnic? Pero pangit ang panahon. Gumanda ka, gumanda ka. Kung hindi, puputulin ko ang aking dila. O, ayan na. Nagdasal na ako, gaganda na ang panahon. O, ayan. Ay, hindi ko maintindihan kung bakit tayo maglalakad sa ulan ng dahil sa kanya. Ayaw niyo bang mag-picnic? Gusto ko. Ano, picnic? Mukhang masaya yun. Tayo na. Wow, ang ganda nito. Tito Jervis, alam mo ba kung kano ang hirap ko para makapunta ka lang dito sa dormitoryo? Tama na. Halika na. Hindi ka magugustuhan ng mga lalaki pag nagsisinungaling ka. Ha? Julia, dun ka dapat umupo sa harapan. Hindi, sanay na kasi akong umupo dito sa likod. Ah? Judy, dito ka na maupo sa tabi ko. Ha? Maraming salamat.
gusto naman niya mag-picnic. Nakita mo na kung gaano pa bago-bago ang ugali niyang tito ko? Ah! Judy, isarado mo nga bintana! Pasensya na. Siya nga pala, nagkaroon daw kayo ng isang sayawan. Oo, isa yung foundation day. Dumating nga pala ang kapatid ni Sally at nagsayaw kaming dalawa. Talaga? Kung hindi dumating yung kapatid ni Sally doon, siguradong lahat kami bulaklak sa pader. Nako, hindi naman. Dahil lahat kayo ay magaganda. Sayang. Sana pala pumunta na lang ako. Ha? Hindi ko naisip na mahilig ka pala sa party. Hindi ako mahilig sa sosyal na party. Ha? Siya nga pala, kilala mo ba si Jimmy McBride? Hindi ba kahit konti may alam ka rin sa palakasan? Jimmy? Yun ba yung kapatid ni Sally? Oo! Isa siyang quarterback sa Princeton University. Magaling talaga siyang maglaro. Ha? Ano kaya maganda namin pag-usapang dalawa? Kayo ni Jimmy? Nakakatamad kung puro football ang pag-uusapan namin. Ano ba mga topic na gustong pag-usapan ng mga lalaki? Alam mo, depende kung sino yon. Bakit hindi ka maging tapat sa kanya tulad nitong si Judy? Kapag naganda ka ng topic na pag-uusapan nyo, para ka lang nagtatalumpati nun. Si Judy na naman? Hindi naman talaga ako naging tapat sa lahat. Sa palagay ko naman, oo. Hindi ako naging tapat. Tito Jervis, mababangga tayo! Pasensya na kayong lahat. Tito Jervis, saan ba tayo pupunta? Wala na tayo sa kalsada. Nahihilo na ako. Ayan, nandito na tayo. Para sa'yo, ang picnic ay parang isang adventure, hindi ba? Ayoko na talaga nito. Oh, Julia, sandali lang. Ano ba ito? Nagkaputik na! Julia, wala na tayo ngayon dun sa New York. Tignan mo yung lalakaran mo pagbababa ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin yan kanina? Hindi maganda yan. Dito na lang ako. Ha? Huh? Ah, Judy, ano ba yung ginagawa mo? Magpapa ako. Wow! Judy, matutunan ka pa mo! Wala akong pakialam. Maghuhugas na lang ako mamaya. Sally, halika dito. Dali. Tama ka nga! Julia, halika na! o ano, dito ka ba mananangalian sa kotse, Julia? Hindi naman talaga ito New York, ano? Fried chicken! Ang sarap. Sino ang nagluto ng lahat ng ito? Ako, Judy. Talaga? Nagagawa mo lahat? Hindi naman lahat, Sally. Tito Jervis, wala ka bang tinidor? Ano? Tinidor? Teka, wala ka bang nakita dyan sa basket? Wala dito. Tito Jervis, sa palagay mo, paano namin kakainin tong manok? Pasensya na kayo. Akala ko kasi nakalagay na yung tinidor sa basket. Ano ba yan? Hindi kumpleto? Pwede naman tayong magkamay. Mas masarap nung nagkakamay. Kumain na tayong lahat. Alam nyo, sinadya ko talagang hindi magdala ng tinidor. Sige, kain na. Ang sarap talaga. Ba't hindi mo subukan, Sally? Tama!
masarap nga ang ganito kaysa gumamit ng tinidor. Julia, ayaw mo bang kumain? Oo, kukuha ako niyan. Baka hindi ako makatagal dito kung magugutom naman ako, hindi ba? Ano, nagustuhan mo ba? Ano masasabi mo? Masarap naman. Julia, ito pa ang isa. Tignan mo, isang-usa. Oo nga, at ang ganda niya. Halika dito. Hindi mo kailangan lumayo sa amin. Sandali! Teka, Julia, hintayin mo ako. Salamat, Judy. Ang saya talaga nitong picnic na to. Ginawa ko lang naman ng dapat. Tama ka. Lagi kang masayahin at para kang walang problema. Ang galing-galing mo dahil pinasaya mo kaming tatlo. Hindi ako yun. Kayo po yun, Mr. Pendleton. Ha? Yung bang tingin mo sa akin? Isa akong kakaibang lalaki, katulad nga ng nakikita mo? Hindi ka naman ganun. Kahit ano pa sabihin ni Julia at ng iba pa, hindi naman kayo kakaiba tulad ng nakakala nyo. Maraming salamat. Judy, ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Ako nang nakakaintindi. Sa palagay ko, hindi naman talaga ako ganun tulad ng iniisip nila. Pero, alam mo ba na mahina ang mga tao? Para gawing madali ang buhay nila, nagyayabang lamang sila. Masarap ang manok kapag kinakain ng nakakamay. Pagtatawanan ako pag ginawa ko yun. At kung gusto mo ako mag-picnic sa ganitong panahon, kailangan isang buwan ng pagpaplano. Kung hindi, magugulat silang lahat. Hindi naman tama yun. Lahat pala sila hindi ka maintindihan, Mr. Jervis. Alam mo bang ikaw lang ang nakakaintindi sa akin? Alam mo, Judy, kahit ano pang isipin nilang lahat sa akin, wala akong pakialam. Kahit ibang iniisip nila? Oo. Ayoko lang sana na inuusgahan nila akong lahat, pero hindi pa naman nila akong kilalang lubusan. At saka hindi ko naman kailangan magpakilala sa kanila. Bahala na sila. Isa pa, pwede naman ako makapagkaibigan sa tulad mo na maiintindihan ako, hindi ba? Sa loob ng maskara na ito ni Jervis Pendleton, ay maaari mo makita ang mukha ng tulad ng sayo. Mukhang tulad ng sakin. Hindi magtatagal, malalaman mong ibig ko sabihin. Kapag dumating na ang oras, pwede na ako magtapat. Judy! Ang gaganda ng mga bulaklak na nakita namin ni Julia doon. Tito Jervis, nag-picnic nga tayo pero hindi ka naman naging masaya. Kaya nga lagi kang nasasabihan na kakaiba ka. Tito, pakihawak naman ang mga bulaklak para sa akin. Oo ba? Hindi lang pala, Julia. Halika na! Dali! Teka, kasama ako sa inyo! Mukhang kakaiba ka nga talaga. Ha? Kakaiba sa isang magandang paraan. Hintayin niyo ako! Tama ang sinabi mo, Judy. Dear Mr. John Smith, kumusta na po kayo? Kahit wala po akong natatanggap na sulat na nanggaling po sa inyo, maganda naman pong sinabi sa akin ni Mr. Pendleton. Hindi ko pa po masabi sa kanya na ulila ako. Pero kapag dumating ang tamang panahon, sabihin ko na po kay Jeannie at Mr. Pendleton kung sino talaga ako. At saka, tanging ang Panginoon lamang nakakaalam kung anong iniisip nila sa akin. Sa ngayon, tayong dalawa lang ang nakakaalam ng sikreto ko. Kaya ililihim ko muna ito ngayon. Hindi na ako nalulungkot. P.S. Mr. Smith, kapag hindi niyo ako sinulatan, uumpisahan ko na lang pong sulatan si Mr. Pendleton ngayon. Dahil po pakiramdam ko na iisa lang po kayong dalawa ni Mr. Pendleton. Sana po, huwag kayong magagalit sa lahat ng mga sinabi ko po ngayon. Dahil hindi niyo ako sinasagot. Judy Abbott.